Hi everyone! Papunta ako ngayon sa pinakamahabang road tunnel ng Pilipinas na kung tawagin ay Cabiang Tunnel. Gamit ko ang Suzuki Birchman para makapunta sa lugar na yon at mamaya ay makikita nyo kung gaano kaganda ang lugar na yon. Kailan nga ba nagawa ang Cabiang Tunnel? Ang Cabiang Tunnel ay sinimulang gawin noong 2009 at binuksan sa public noong 2013. Ito ay isang highway na dumadaan sa mountain na kung tawagin ay Palay-Palay National Park na mas kilala bilang Mount Pico del Oro. Ang Cabiang Tunnel ay kumukonekta sa bayan ng Cavite at Nasugbu, Batangas. Sa ngayon ay ito ang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas na may habang 300 meters. Karaniwan yung mga bikers at motor riders na nasa malalapit na city ng lugar na ito ang palaging bumibisita sa Cabiang Tunnel. Magandang weekend trip ito hindi lang para sa pamilya kundi para sa mga magkakaibigan dahil sa ganda ng nature na makikita dito. Yun nga lang ay dahil sa pagiging popular ng lugar na ito ay dinagsa talaga ito ng mga tao kaya nung buksan na sa public ang lugar na ito after ng pandemic ay pinagbawal ang pagpapark dun sa entrance ng tunnel dahil hindi na makadaan ang mga sasakyan. Maliit lang kasi ang parkingan dun sa bungad ng tunnel. Siguro mga 3 hanggang 4 na sasakyan lang ang kasya pero yung mga motor ay pwede din naman i-park dun sa parkingan. Para maiwasan ang traffic at dagsa ng tao, sa lugar na ito ay mas maganda na weekdays na lang i-schedule kung pupunta kayo sa lugar na ito. Kapag nandito na kayo sa lugar na ito ay mararamdaman nyo agad ang maliwalas na hangin. Habang ginagawa ko itong video nito ay summer season dito sa Pilipinas at sobrang init na umaabot sa 43 to 45 degrees ang init dito sa Pilipinas. Ito na yata ang pinakamainit na summer na naranasan ko sa buong buhay ko. Pero pag nandito kayo sa lugar na ito ay kakaibang ginhawa at lamig ang inyong mararamdaman dahil sa mga puno na nakapalibot sa lugar na ito. Habang nandito ako ay naisip ko yung kahalagahan ng puno sa paligid. Halos lahat ng subdivision or city ay wala na masyadong puno na pumuprotekta sa araw at matinding init. Pero meron isang city ako na napuntahan na ang ganda ng plano nila sa lugar nila. Ito yung Makati City. Ang napansin ko kasi sa lugar na yun ay may mga puno dun sa lahat ng sidewalk. Kaya yung mga empleyado na uuwi galing trabaho ay hindi maiinitan dahil sa mga puno na pumuprotekta sa mga tao sa lugar na iyon. Napabilib ako kasi sinama nila sa plano nila na lahat ng sidewalk ay may mga puno. Kahit anong taas ng building sa lugar na iyon ay iniisip pa din nila na dapat ay may mga puno sa sidewalk para hindi mainit. Saludo ako sa nakaisip ng plano na iyon dahil sa katulad ng panahon na ito na sobrang init ay ang mga puno ang magbibigay ng maliwalas na klima sa atin. Naisip ko lang na sana sa lahat ng lugar na may sidewalk ay may puno katulad ng ginawa nila. Pero may ilang lugar na sa sobrang liit ng sidewalk ay hindi na kakayaning maglagay pa ng puno. Base sa daan na nakikita nyo ay medyo makitid at maliit lang. Meron ding double yellow lane na bawal mag-overtake. Sa opinion ko ay dapat na mag-ingat sa pag-drive sa lugar na ito, especially sa mga corners. Ang kinakatakot ko dito ay kung yung kasalubong ko na sobrang bilis ay mawalan ng control at mag-overshoot dun sa lane ko. Pero ang good thing is walang masyadong nagmamotor o bumibiyahe sa mga oras na ito. Possible na dahil sa init ng araw at nung araw kasi na ito ay Thursday at may pasok ang mga motorista kaya wala talagang tao sa lugar na ito. Ito ding part ng lugar na ito ay magandang mag-practice ng motor dahil straight at wala pang masyadong bangin. Yung part na may bangin ay pag malapit na sa Cabiang Tunnel, doon ay hindi na magandang mag-practice dahil may part doon na sobrang taas ng gradient ng kalsada at meron ding mga bangin. Although meron namang mga harang doon sa gilid ng daan para maiwasan ang pagkahulog ng sasakyan kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin sa Cabiang Tunnel? Ang una ay pwede nyo ma-experience na daanan ng pinakababang tunnel dito sa Pilipinas. Make sure nga lang na nakabukas ang inyong ilaw dahil madilim sa loob. Mas maganda din na sundin ang speed limit na 40 km/h dahil sa sobrang dilim sa loob ay paglalabas na kayo ay hindi masyadong nakaka-adjust ang inyong mata. At ang inyong makikita ay sobrang liwanag sa dulo ng tunnel. Doon nagsisimula yung aksidente dahil sa bilis ng paglabas sa tunnel ay hindi agad nakaka-adjust ang mata kaya hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan.
Pero kung susundin naman natin ang 40 km/h na takbo, ay makaka-adjust agad ang mata natin bago maabot natin ang pinakalabas ng tunnel. Sa ngayon ay naglagay din sila ng gulong para obligadong bumagal muna ang mga papasok na sasakyan doon sa kabilang dulo ng tunnel. Ang galing ng naisip nila doon dahil kahit magkaroon ng traffic doon sa exit, dahil doon sa gulong na nakaharang ay makakasigurado naman na magiging ligtas ang lahat ng dadaan. Ang mangyayari kasi sa exit ay magiging one way na lang yung daanan at yung isang lane ay doon nakapwesto yung mga nakaharang na gulong. Saludo ako sa mga nagpapanatili ng lugar na ito dahil sa magandang sistema. Ang mga pwede pang gawin doon sa Cabiang Tunnel ay pwede din kayong kumain kung sakaling abutin kayo ng tanghalian or merienda sa biyahe. Merong kainan doon sa pinakagilid bago pumasok ng tunnel. Maganda yung pwesto nila doon kasi wala talagang makikitang bilihan sa lugar na ito. Kaya kung abutin ka talaga ng gutom ay magaling na merong mga karinderya doon mismo sa entrance ng Cabiang Tunnel. Meron ding nagtitinda ng dried fish at mga pasalubong katulad ng pastillas, dried mango at iba pa. Pwede din kayong magpicture dito sa gilid or gitna ng tunnel entrance. Make sure nga lang na walang dumadaan dahil baka mabangga kayo ng mga sasakyan na lalabas galing sa kabilang pasukan. Ang pinaka-popular na shot ay yung pupwesto kayo dun sa gitna ng kalsada tapos kita sa background nyo yung bilog na paikot ng tunnel. Merong mga tao na nag-offer na kukuhaan kayo ng picture kung sakaling 10 pamilya kayo. Aabutan nyo nga lang sila ng konting token para sa pasasalamat sa pagkuha nila ng litrato sa inyo. Make sure lang na bago kayo pumunta sa gitna ng kalsada ay may nakabantay dun sa curb ng kalsada bago ma-reach yung entrance ng tunnel. Sa experience ko ay blind spot yung curb road bago yung Cabiang Tunnel. Kaya kung hindi kabisado ng driver yung daanan ay pwede niyang mabangga yung mga nakatayo sa gitna ng kalsada. Kaya magandang mag-iingat din talaga. Mabait yung mga tao sa lugar na ito at feeling ko mga taga Batangas sila lahat dahil sa kanilang accent ng pagsasalita. Ang pwede nyo pang gawin habang nasa Cabiang Tunnel ay i-enjoy ang sobrang fresh na hangin. Nung time na dinadaanan ko ang kalsada nito ay sobrang lamig ng hangin na ang sarap sa pakiramdam. Dahil sa dami ng puno na nakapalibot sa lugar na ito ay talagang mapipili mo ang nature na paligid at sariwang hangin. Habang kinukulan ko kasi ang video na ito ay sobrang init sa Pilipinas na umaabot ng 35 to 39 degrees Celsius. Malapit na ang month of May pero wala pa ding ulan. Dahil sa climate change at pagkaputol ng mga puno ay talagang umiinit na talaga hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang bansa na malapit sa equator. Ang sarap pang pagmasdan ng mga puno na parang nagiging protection sa init ng araw sa mga nagmamotor at nagbabike na dumadaan dito. Sa nakikita nyo ay yung mga green na dahon sa puno ay halos mapunta na sa taas ng kalsada na parang shield sa araw. Ang galing ng pagkaka-maintain ng government dito sa lugar na ito kasi ang linis ng kalsada na wala kang makikitang sanga or dahon. So possible na yung nagme-maintain ay dumadaan sa umaga at hapon para i-check ang kondisyon ng kalsada. Dahil wala akong nakitang sanga or bato na nakaharang sa kalsada, so kung sino man yung nagme-maintain ng kalsada nito sa government ay thumbs up sa'yo kasi ginawa mo ligtas at sobrang linis ng kalsada na ito. Dito sa parte na to ay sobrang lalim, hindi lang kita dun sa camera ko pero malalim yung daan yun eh. Dahil dun sa stabilization ng camera ko is nagiging mukhang pantay yung kalsada pero malalim talaga. May mga part dito na sobrang lalalim nung pababa. So kapag ganoon is binabagalan ko na lang. So nakikita nyo parang medyo binabagal-bagalan ko yung takbo ko para sigurado na safe. Tapos yung mga cornering dito, make sure lang na wala kayong kasalubong. Kasi kapag nawalan kayo ng control, ang kinakatakot ko is yung lumipat ako ng kalsada ng linya tapos mabangga ko yung mga kasalubong ko. So dito nagtataka ako kung alin daan, kung yung left side ba o yung right side. So ang daanan pala dyan is yung left side. Buti na lang dala-dala ko yung cellphone ko, chinek ko dun sa Google Map kung saan yung daanan. Pero meron palang sign dun sa kanina, hindi ko napansin, na dito sa left side is yung Cabiang Tunnel and then hindi ko nabasa yung sign dun sa kabilang daan. Pero ang papuntang Cabiang Tunnel is dun sa left side. Okay, dito medyo maalog yung takbo ko dito dahil dun sa asfalto na nandun sa cutting line ng kalsada. Pero mamaya ay aayos din yung daanan dito.
So nakikita nyo ang ganda talaga ng puno dito. Talaga namang makikita nyo yung view kung nandito kayo sa actual at makikita nyo yung actual view ng lugar na ito. Talagang sobrang ganda yun. Talagang ang sarap balik-balikan. So siguro possible dito tuwing weekends is napakadaming mga nagmomotor at mga nagbabike. Kasi dahil napakaganda talaga ng paligid. Kumbaga ito yung hinahanap ng lahat, yung nature talaga, nature trip. Kung yun talaga yung hanap, no, ito yung lugar na to ang pinakamagandang puntahan. So itong part na to is medyo pababa na siya. Sa nakikita nyo, binabagalan namin parehas, medyo inunahan ko na siya kasi meron siyang parcel dun sa likod at medyo binabagalan niya para hindi ma-off balance yung kanyang motor. Kasi dito sa mga paliko na to, sobrang hard cornering siya. Make sure na hindi na ako umo-overtake or lumilipat ng kalsada kasi inaalala ko baka mamaya may kasalubong ako at matamaan ako. Itong part naman na to, ito pababa rin to, so medyo mag-iingat lang din kayo. Yung camera ko kasi medyo ina-adjust niya kapag hindi level yung kuha, ina-adjust niya. So ito yung view na talagang napapawaw na ako sa sobrang ganda talaga. Sobrang nakakatuwa ng view na to. Yun nga pala, mga gilid dito is prone sa landslide. Although nilagyan nila ng mga net para sure na walang babagsak dun sa mga motorista dito, is make sure pa rin na bantayan kung may possible na landslide o merong mga bato na bumababa. So itong part na to, sobrang ganda ng paligid, yung mga puno, yung mga island, talagang napakaganda. Ang sarap nung yung bawa, marami tayo, tapos tatambay ako sa gilid dito, tapos kukuhaan ako ng picture. Parang ang sarap ng ganung feeling yun. So dito part na to, pababa siya na malalim din, so hindi ko na binilisan para sigurado. Tapos ito, ilog siya, itong part na to, private property yung gilid na yon. At gusto ko sanang makuhaan kung ano itsura ng ilog, kaso bawal yata kasi parang meron na nagmamayari ng lupa na yun. Itong straight line na to, pababa rin to, makikita nyo yung island na yun, kita yun sa actual So kung pupunta kayo dito, makikita nyo yung ganda ng island na yun. Kita siya dito, hindi lang makuha nung camera ko kasi medyo nagkakaproblema ako dun sa camera na ginagamit ko kasi parang naglo-lores kahit na naka 1080 naman. So tingin ko malapit na ako dito sa Kibyang Tunnel. Once na madaanan nyo yun yung parang bilihan ng buko na yun. Ito na yun. So mamaya makapapansin nyo, meron dito yung parang blind spot na sinasabi ko kanina na dapat pantayan kasi hindi mo akalain na yun na pala yung Kibyang Tunnel. Saka mo lang mapapansin kapag lumiko ka kasi makikita mo na andun na yung mismong entrance. So ito yun, 'di ba? Parang magugulat ka na lang na yun na pala yung tunnel. So try natin pasukin itong tunnel kung ano makikita natin. So dito pagpasok ko is sobrang dilim, so kailangan talagang buksan yung headlight para talagang makita yung daanan. Tapos wala siyang nakabukas na ilaw, tingin ko sa gabi lang talaga siya binubuksan para tipidin sa kuryente. Tapos yung iba is bumubusina dito, hindi ko alam kung para saan yun, pero tingin ko para paggalang na rin sa mga elemento na nandito. So yan, nakalabas na ako dito sa tunnel. Ito yung sinasabi ko na gulong na nakaharang, so magiging one way na lang sila. So that's all everyone, salamat sa inyong panonood at sa susunod ko na video is subukan ko na daanan yung pababa. Tingnan natin kung anong makikita nating resort kasi ang sabi daw nila is merong resort dyan sa pababa. So that's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.